Ikatlong wika, hayan ang iyong anak, hayan ang iyong ina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid nito na si Mariang, asawa ni Cleophas. At sa tabi nito ang minamahal niyang alagad. Sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, hayan ang iyong anak." At sinabi niya sa kanyang alagad, "Hayan ang iyong ina." Buhat sa oras na yaon, tinanggap na siya ng alagad sa kanyang tahanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagninilay na ibabahagi sa atin ni Reverendo Paul Stephen P. Gutierrez mula sa Santa Monica Parish. Napalakas ng pagbasa ng mabuting balita at itong salitang ito ay para sa iyo at para sa akin. Narinig natin na tinawag ni Kristo si Maria na kanyang ina, tinawag niya itong babae. At itong pagtawag ng babae ay dadalhin tayo sa lumang tipan. Maalala natin na tinawag ng Diyos si Eva na babae. Dito sa imahe na ito, makikita natin, sinasabi rin ng ama ng simbahan na si Maria ang bagong Eva. Ano ang nangyari? Si Eva, dahil sa kanyang pagsuway sa kalooban ng Diyos, ito ay nagbunga ng kamatayan. Sa kabila naman, si Maria, sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ay nagbunga ng buhay. Kaya nga ito ay malakas na salita sa atin ngayon. Kung ano man ang saan man tayo tinatawag ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo, ito ay makakapagbigay sa iyo ng buhay. Kung ang kalooban ng Diyos sa iyo ay maging isang ina, maging isang Kristiyanong ina, Kristiyanong ama, at Kristiyanong anak, ito ang magliligtas sa iyo at magbibigay ng buhay. Kaya nga ito yung karanasan ni Maria, ang bagong Eva. Siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos at ito'y nagbunga ng buhay. Ipinanganak niya si Jesucristo na ating tagapagligtas. Narinig din natin ang kanyang minamahal na alagad. Ito'y malakas na imahe para sa atin na itong minamahal na alagad ni Jesus ay ikaw at ako. Tayo ay hinahabilin ni Jesus sa simbahan. Kaya nga, ito'y paanyaya sa atin ngayon na hayaan natin na ang simbahan ay alagaan tayo. Hayaan mo na ang simbahan ay mahalin ka. Hayaan mo na ang simbahan ay arugain ka, bigyan ng salita sa pamamagitan ng mga sakramento, pakikinig ng mga salita ng Diyos. Ito'y isang tanda ng pangangalaga ng simbahan. Kaya nga, katulad ng alagad, ng minamahal na alagad ni Jesus, tayo ay hinahabilin sa pag-aaruga ng simbahan. Hayaan natin, hayaan mo, hayaan ko na ang simbahan ay mahalin ako at alagaan ako. Ito'y malakas na salita para din sa akin. Ako ay mula sa malaking pamilya, ako ay panglima sa 9 na magkakapatid. Ako ay lumaki sa simple at mahirap na pamilya. Itong karanasan na ito
ay nagdulot sa akin ng maraming tanong at pagkalayo sa Diyos. Pero salamat sa aking ina, sa aking mga magulang, ako ay inilapit sa paanan ni Jesus. At unti-unti, sa pamamagitan ng pag-aalaga ng simbahan, sa pakikinig ng salita, nakita ko sa aking kasaysayan na si Kristo ay buhay. Nakita ko ang kamay ng Diyos sa aking kasaysayan, na ang Diyos ay buhay. Sa sitwasyon ng aming kahirapan, ang Diyos Ama ay nagkakaloob. Kaya nga, itong salitang ito ay malakas na salita sa atin. Nagpapaalala, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, ikaw ay dumating dito, kung ano man ang iyong background, pinanggalingan, itong salitang ito ay isang tanda ng pagmamahal ng Diyos sa akin at sa iyo, na hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ating kasaysayan. Ang Diyos ay hindi na natiling nakapako sa krus, at ito ang ating pangahawakan, ito ang ating pinananabikan bilang mga Kristiyano, na si Kristo ay muling nabuhay. Magsiluhod po ang lahat. Ang atin pong itutugon, ang Panginoon ay maawain at mapagbigay. Ang Panginoon ay maawain at mapagbigay. Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa. Pupurihin ng buo kong katauhan ang banal niyang pangalan. Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa. Huwag limutin ang lahat niyang biyaya. Ang Panginoon ay maawain at mapagbigay. Pinatatawad niya ang lahat mong kasalanan. Ginagamot ang lahat mong karamdaman. Inililigtas niya ang iyong buhay sa kapahamakan. Ibinubuhos sa iyong ulo ang kabaitan at awa. Ang Panginoon ay maawain at mapagbigay. Ang Panginoon ay maawain at mapagbigay, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, sa pakikitungo sa atin. Di isinasaalang-alang ang mga kasalanan. Ang Panginoon ay maawain at mapagbigay. Magsiupo ang lahat.